Habang wala pang update mga Lods, ang manhwa ng TBAT ay tatalakay muna natin side story nito ng kwento ni Jasmine Flamesworth. Ito ay opisyal na bahagi ng kwento. Sana'y magustuhan nyo ang video. Mga Lods, let's Si Jasmine go! Flamesworth ay isang matapang na adventurer at kasama ng Twin Horn, at ang kanyang pinagmulan ay malayo sa pagiging paya. Bunsong anak ng kilalang pamilyang Flamesworth, isang angkan na naging tanyag sa pamumuno sa Saipan tungo sa tagumpay sa kanilang digmaan laban sa mga isang henyo sa Mahika at si Ana. Ngunit walang Mahika ang makapagtatanggol sa hinaharap na salamangkera mula sa bigat ng inaasahan ng kanyang mga magulang at sa sakit ng paglaki patungo sa sariling kapalaran. Sa niyang tahanan kung saan naninirahan si Jasmine, matatanaw ang kanyang kabataan, masayang tumatakbo habang hinahabol ng dalawang katulong, lumingon siya at masiglang sinabi sa mga ito na kaya niyang tumakbo buong araw. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nadapa si Jasmine. Sa mismong sandaling yun, biglang na-activate ang kanyang wind magic. Agad siyang nilapitan ng kanyang mga katulong upang tulungan siyang makatayo. Laking gulat ni Jasmine nang mapagtantong hindi man lang siya nasaktan. Sa kabila nito, hindi siya nagpigil at muling tumakbo. Ngunit may bigla ang lumitaw sa kanyang harapan na kanyang nabangga. Nanlaki ang mga mata ni Jasmine sa pagkabigla, habang nataranta ang dalawang katulong. Ang lalaking kanyang nabangga ay walang iba kundi ang kanyang ama. Nagulat si Jasmine nang bigla siyang buhatin ito. Agad namang humingi ng paumanhin ang dalawang katulong at inaako ang kanilang pagkakamali. Isa sa kanila ang nagsabing siya na ang sasalo ng buong responsibilidad. Ngunit tinanong sila ng ama ni Jasmine, sa malamig at matalim na tinig, kung tunay ba nilang nauunawaan ang ibig sabihin ng responsibilidad. Pinagsabihan niya ang mga ito na hindi basta-basta maaaring managot sa responsibilidad sa isang karaniwang alipin sa susunod na henerasyon ng mga Flamesworth. Napayuko ang mga katulong sa takot at kaba habang si Jasmine ay napalingon-lingon. Litong-lito sa biglang naging tensyonado ang sitwasyon, maya-maya ibinaba siya ng kanyang ama at sinabing maghanda na siya para sa hapunan. Pagdating ng gabi, dumating si Jasmine sa hapagkainan. Lumapit siya sa mesa habang ang dalawa niyang kapatid na babae ay nag-aaway tungkol sa isang laban. Nainis naman ang kapatid nilang lalaki na may kayumangging buhok sa huling pagdating ni Jasmine. Dahan-daang lumapit si Jasmine sa kanyang upuan habang kinakamot ang kanyang ulo. Bigla siyang tinawag ng kanilang ina, na pinagsabihan siya na magulo ang kanyang buhok, sabay tawa ng dalawa niyang kapatid na babae. Tahimik na inayos ni Jasmine ang kanyang buhok, ngunit may biglang kamay na tumulong sa kanya. Isa pala ito sa kanyang mga kapatid, si Rowan. Nagpasalamat si Jasmine sa kanya, at pinayuhan siya ni Rowan na hindi nararapat para sa isang flamesword na magmukhang gasgasan kahit nasa loob ng bahay. Dapat niyang panatilihin ang kanyang mataas na pamantayan. Masaya namang sinang-ayunan nito ni Jasmine, ngunit biglang tinukso si Rowan ng isa sa kanilang mga kapatid, na wala naman daw siyang alam sa salitang pamantayan, lalo't nabigo itong maabot ang dark orange stage ng kanyang mana core. Nainis si Cass Ian nang sabihan siya ni Laurel palagi raw nitong kinakausap ang isang katulong. Depensa naman ni Cass Ian na huwag silang magpakalat ng kasinungalingan. Sagot ng isa nilang kapatid na babae, hindi raw yun kasinungalingan, usap-usapan lamang. Ngunit halatang may katotohanan batay sa reaksyon ni Cass Ian. Bigla namang tumayo ang isa nilang kapatid at ipinaalam sa lahat ang pagdating ng kanilang ama. Pagpasok nito, sabay-sabay silang tumayo bilang pagbibigay galang. Inutusan ng kanilang ama ang katulong na hilain ng upuan sa kanan dahil doon uupo si Jasmine ngayong gabi. Nagulat ang lahat ng limang kapatid ni Jasmine, habang siya naman ay tuwang-tuwa. Habang nagsisimula na silang kumain, nagtanong si Cass Ian kung bakit bigla ang nagbago ang kanilang seating arrangement. Sagot ng kanilang ama, simple lang, dahil deserve ito ni Jasmine. Hindi lang siya ang unang nakaabot sa level 2 crystal sa pinakamabilis na panahon. Nagpapakita rin siya ng kakayahang manipulahin ang mana. Nag-react naman ang kambal na magkapatid, sabing maayos rin ang kanilang progreso at ayon sa kanilang instructor, malapit na nilang ma-activate ang kanilang mana. Ngunit sagot ng kanilang ama, ayon sa guru nila, higit 1 taon pa ang binilang ni Senner bago maabot ang kanyang edad ngayon. Gayunpaman, wala pa rin ni isa sa kanila ang may core na may pagmamalaki. Samantalang si Jasmine, na siyang bunso, ay mas malapit na sa awakening. May likas siyang katangian ng isang tunay na tagapagmana, pahayag ng kanilang ama. Hindi makapaniwala ang mga kapatid ni Jasmine, ang kambal ay nagprotesta, habang si Cass Ian ay humingi ng malinaw na paliwanag. Nagtanong si Rowan kung ibig sabihin ba nito ay wala na silang lahat ni Kititing na pag-asa?
Dahil dito, biglang bumigat ang tensyon sa silid. Napatingin-tingin si Jasmine, hindi mo ari ang bigat ng usapan, sinagot ng kanilang ama si Rowan, sinabing hindi niya kailanman pinilit o inangkin ang salitang yun, kung ganoon na ang iniisip nila. Bakit nila paginugol ang lahat ng yaman at suporta para sa kanilang lahat? Ang nais lang niya ipahiwatig ay may ipinapakita siyang likas na talento, isang bagay na nararapat bigyang pansin. Dahil dito, si Cass Ian ay biglang tumingin sa kanilang ina at tinanong kung ano ang kanyang palagay. Tugon ng kanilang ina, "Totoo, si Jasmine ay may likas na galing, ngunit ang pagmamadali ay maaaring magdulot ng labis na bigat sa kanya. Siya pa rin ang pinakabata sa kanila, at dapat natin yung isaalang-alang." Ngunit pinatigil siya ng kanyang asawa. Wala nang dapat pag-usapan, ang pamumuno sa angka ng Flamesword ay hindi kailanman ibinasi sa edad, kundi sa talento at kapangyarihan, at ang talento at kapangyarihan ay kailangang pagyamanin. Natuwa si Jasmine sa sinabi ng kanyang ama, agad siyang nagpasalamat at sinabing ipagpapatuloy niya ang kanyang pagsusumikap. Sa kabila ng tensyon, humingi si Jasmine ng paumanhin dahil sa pagbabago ng kanilang pwesto sa hapag, dahil bukas ay babalik na siya sa dati niyang upuan. At sinabi rin niyang ayos lang sa kanya kung si Rowan ang makaupo sa tabi niya. Ngunit napailing si Cass Ian sa sinabi ni Jasmine. Sinabi ng kanilang ama, hindi niya kailanman kailangang humingi ng paumanhin sa isang bagay na karapat-dapat para sa kanya. Sa huli, malinaw na hindi ikinatuwa ng mga kapatid ni Jasmine ang natamong atensyon na ipinagkaloob sa kanya ng kanilang ama. Makalipas ang kaunti, hinarap niya ang kanyang tagapagsanay at tinangkang umatake. Ngunit nabigo siya dahil sa taas ng kakayahan nito. Kaya binitawan niya ang kanyang espada, gumawa ng peking atake, at pagkatapos ay sinalo ito gamit ang kabilang kamay. At sinubukan niyang tamaan ang tuhod ng kanyang tagapagsanay, ngunit bago pa man niya maisegawa ito, inatake na siya ng lalaki, kaya agad siyang umurong upang iwasan ang atake nito. Paalala ng tagapagsanay sa kanya na siya mismo ang may layuning umatake. Kaya hindi siya dapat matakot at umurong kapag hindi ayon sa inaasahan ang nangyari. Tumango siya bilang tugon, at sa sumunod na sandali, biglang umatake ang tagapagsanay, sa isang hampas lamang, na itaboy nito ang kanyang wooden sword, na ikinagulat niya. Puna ng lalaki, maganda ang agos ng kanyang mga galaw at mahusay siyang gumamit ng parehong kamay. Ngunit tila masyado pang mabigat ang kanyang sandata para sa kanyang antas ng kakayahan. Gayunpaman, naniwala ang lalaki na magiging mahusay na mandirigma si Jasmine, kaya tinanong niya ang ina nito kung ano ang palagay niya. Tumango ang ina ni Jasmine at sumang-ayon, at ipinahayag na tiwala siyang magagamit ni Jasmine ang kanyang mana ng buo sa hinaharap. Maya-maya, pumasok si Lord Frodeus sa silid, at agad silang parehong yumuko upang batiin siya. Iniutos ni Frodeus na magsimula na sila ng pagsasanay sa mana gamit ang mga kristal. Agad namang inutusan ng tagapagsanay si Jasmine na sundin ang kanyang mga tagubilin. Binuksan niya ang pinto patungo sa isa pang silid at pumasok doon. Pinayuhan niya si Jasmine na kunin ang kristal mula sa kahon. Kinuha niya ang kristal at naupo. Ipinaalala ng tagapagsanay sa kanya na sa level 3 na pagsasanay, hindi ganoon kalakas ang hatak ng mga kristal sa mana sa loob ng kanyang katawan, kaya kailangan niyang magsikap upang igalaw ang mga particle papunta sa kristal. Pumikit siya at sinimulan ng paggalaw ng mga particle papaloob sa kristal habang ginagabayan siya ng tagapagsanay. Pinayuhan siyang ituon ng pansin sa pakiramdam ng pagtulak, pagtipon, at sa paggalaw ng mana sa loob ng kanyang katawan. Siya ang may kontrol dito, kaya kailangan niyang itulak ito papunta sa kanyang mga kamay at sa kristal. Pagdilat niya, nagulat siya nang makita niyang lumiwanag ang kristal. Masayang tinanong niya ang kanyang mga magulang kung nakita nila ang kanyang tagumpay sa paglilinis ng panibagong kristal. Natutuwa ang kanyang ama at pinuri siya, dahil halos kalahating taon nang mas maaga ito kaysa sa inaasahan niya. Tinanong ni Lord Frodeus ang lalaki kung mayroon silang mga elemental na kristal, at tumugon itong inutusan na niya itong dalhin upang subukan ni Jasmine. Nabahala ang kanyang ina dahil wala pang naunang pangyayari sa ganitong bagay, at gulat na gulat ang tagapagsanay dahil mayroon pang dalawang pangunahing mana crystals na hindi pa nalilinis ni Jasmine bago sana siya lumipat sa elemental na kristal. Tinitigin siya ni Lord Frodeus at tinanong kung alam ba niya kung ano pa ang walang precedent, ang antas ng talento ni Jasmine sa kanyang murang edad. Kaya inutusan niyang dalhin ng fire crystals, ang paggising ng isang fire crystal mula sa pinakabata nilang anak, bago ang taunang hapunan,
ay magpapatibay pa sa pangalan ng pamilyang Flamesworth. Nagngit-ngit ang ina niya, dahil sa palagay niya ay nagiging di makatwira na ang mga inaasahan ni Trodeus. Ngunit tumanggi ito, naniniwala siyang ang kapangyarihan ng kanyang anak ay higit pa sa mga limitasyon ng kanyang edad. Nabahala si Jasmine dahil kahit sina Julia at Laurel ay hindi pa nagsisimula sa mga elemental crystals, at ang iba pa niyang kapatid ay nagsimula lamang sa edad na 12. Si Senner ay na-activate ang fire crystal sa unang subok, si Rowan ay ilang linggo bago nagtagumpay, at si Cassian ay inabot ng ilang buwan. Galit na galit ang kanyang ama kaya ayaw niyang biguin ito ngayon. Namangha siya kung paanong pinaganya ng kanyang tagapagsanay ang kristal. Ipinaliwanag ng tagapagsanay na ang pag-activate ng isang elemental crystal ay halos tulad ng sa mga basic mana crystals. Ngunit ang elemental crystals ay gawa sa condensed ambient mana na mula sa kani-kanilang elemento. Ginagamit ang basic crystals upang gabayan ng mga batang mage sa pag-connect sa mana sa hangin, habang ginagamit ang elemental crystals upang subukan ang affinity ng isang mage bago ang kanyang paggising. Ipinakita niya ang isang kristal at sinabihang huwag mabahala kung hindi tumugon ang fire crystal, sapagkat napakabata pa niya. Iminungkahi ni Trodeus na ibigay ito kay Jasmine upang makita kung ano ang mangyayari, kaysa puro haka-haka lamang. Iniabot niya ang kristal sa kanya at pinaalalahanang alalahanin ang pakiramdam ng pagtulak mula sa basic crystals, magkakatulad ito. Ngunit hindi niya kailangang itulak ang lahat ng mana, sapagkat ang kristal na ito ay naghahanap lamang ng isang tiyak na uri. Tinanong siya ng tagapagsanay kung anong uri ng mana ang nararamdaman niya. Pumikit siya upang subukang paandarin ang kristal. Ngunit bigla itong tumigil sa pag-ilaw. Nagsimulang manginig siya sa takot at tinanong kung normal ba ang ganoon. Tiniyak ng tagapagsanay na maaaring masyado pang maaga para sa pagsusulit na ito. Kaya iyon marahil ang dahilan. Inutusan ni Trodeus na magdala ng isa pang elemental crystal. Ngunit hindi sang-ayon ang tagapagsanay. Gusto pa ring subukan ni Jasmine kaya nakiusap siyang dalhin ng isa pa. Matapos subukan ng ilan pang mga kristal, nabigo siya at nais sanang humingi ng tawad sa kanyang ama dahil sa pagkabigo. Ngunit pinatigil siya ni Trodeus at galit na tinanong ang tagapagsanay kung ano ang silbi ng lahat ng mga leksyong ito. Galit na galit siya, 4 na oras ang bawat sesyon ng pagsasanay, 2 beses sa isang araw, kaya sa loob ng isang taon, napakalaki ng naging kabuuan. Marami na siyang na-invest na mga mapagkukunan para sa kanyang anak, at hindi man lang nito kayang gisingin ang isang simpleng beginner-level fire crystal. Sinubukang pakalmehin ng tagapagsanay ang ama ni Jasmine at ipinaliwanag na masyado pang maaga para sa kahit sinong karaniwang bata na magising sa ganoong yugto. Ngunit nagalit si Trodeus, sapagkat hindi karaniwang bata si Jasmine, isa siyang henyo. Ang galit niya ay nagdulot ng panginginig sa tagapagsanay at sa ina ni Jasmine. Sinabi ni Trodeus na hindi niya kukonsintihin ang pagiging maluwag pagdating sa kanyang mga anak. Ibinigay niya ang pinakamagaling na tagapagsanay. Ngunit wala pa ring resulta na inaasahan. Iniutos niya sa tagapagsanay na ang oras ng pisikal na pagsasanay ni Jasmine ay dodoblehin, at ang kanyang oras ng pagmumuni-muni kasama ng mga kristal ay magiging triple. Tumango ang tagapagsanay bilang pagsunod, at nagtiwala si Trodeus na patuloy itong magbibigay ng kanyang buong husay. Tumango naman si Jasmine ng maamo, at umalis si Trodeus. Ang ina niya ay hinaplos ng may pagmamahal ang kanyang ulo at tiwala itong magagawa niya ito. Pagkaalis ng kanyang mga magulang, tinanong ni Jasmine ang tagapagsanay kung maaari na siyang magsimula sa susunod na antas ng mga mana crystal. Matapos mabigo sa beginner-level fire crystal, inialay niya ang lahat ng kanyang oras sa pagpapabuti ng sarili, araw-araw at linggo-linggo. Ginugol niya ang lahat ng libreng oras sa pagsasanay at pagmumuni, dahil ayaw niyang mawala ang kanyang lugar sa hapag, at ayaw na rin niyang muling biguin ang kanyang mga magulang. Makalipas ang panahon, nakikipagsanay na siya sa kanyang nakatatandang kapatid na babae. Sa kabila ng maraming tangka nitong umatake, naiiwasan ni Jasmine ang bawat atake. Sa huli, nakapagtama siya ng atake, at sinipa niya ito na siyang nagpadapa rito. Napanood ng kanyang mga magulang at tagapagsanay ang kanyang ginawa at pinuri siya sa kanyang tagumpay. Habang galit na galit ang kanyang kapatid, pinuri siya ng kanyang ama. Kahit na huminto ang progreso niya sa mana, sapat naman ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban, sa tingin ng kanyang ama. Handa na siyang makipagsagupaan sa kanyang mga kapatid na lalaki. Akala ni Jasmine ay wala si Rowan dahil sa isang negosyo, at tama siya. Ngunit nilinis na ni Trodeus ang schedule ni Cassian para bukas.
Nabahala si Jasmine dahil si Cashan ay isang solid orange mage. Itinama siya ni Trodeus, malapit na itong maging light orange stage. Ngunit hindi raw yun hadlang, sumang-ayon si Jasmine. Di nagtagal, hindi makapaniwala sina Azalea at Laurel sa sinabi ng kanilang ama. Nagtataka sila sa iniisip nito at nahihiya para sa kanya. Habang nag-uusap sila, pumasok si Jasmine sa kanilang silid, binati sila, at tinanong si Laurel kung maayos na ba ang kanyang pakiramdam. Galit si Laurel at tinanong kung kaya niya yun na tanong ay para ma-schedule agad ang spar bago pa siya tuluyang gumaling, upang lalong mapahanga ang kanilang ama. Sumang-ayon si Julia sa sinabi ni Laurel, na maaaring dahilan kung bakit niya ginawa ang di kailangang huling atake. Ipinaliwanag ni Jasmine na ginawa niya yun dahil hindi naman lubos na walang kakayahan si Laurel. Sinabi ni Jasmine na kung hindi niya kayang ipagtanggol ang sarili laban sa kanya, paano siya makakaligtas sa totoong labanan? Ikinagalit ito ni Azalea, ngunit natawa si Laurel. Akala ni Jasmine ay dahil sa epekto ng mga halamang gamot sa sakit. Ngunit tumanggi si Laurel. Iniisip lang daw niya na nagsisimula ng maging tunay na Flamesworth ang bunsong kapatid nila. Sumang-ayon siya kay Jasmine na kailangan na niyang magsanay pa ng husto. Ayon kay Azalea, maganda yun, nangangahulugan ding kailangan niyang magdoble ng sikap. Nagulat sila nang imungkahi ni Jasmine na makabubuti kung panoorin nila ang kanyang spar laban kay Cashan. Nagalit si Laurel at sinabing palagi na lang silang sinisipa habang nasa ilalim. Tiwala siyang maraming kaibigan si Jasmine sa larangan ng labanan. Ngunit hindi yun ang ibig sabihin ni Jasmine, at ipapaliwanag daw niya yun pagdating ng kanilang nakatatandang kapatid. Biglang dumating ang kanilang ate, at sinabihan niya silang matulog na. Nilapitan siya ng kanyang ate at tinanong kung totoo bang iniutos ng kanilang ama na makipagsagupaan siya kay Cashan. Tumango si Jasmine at sinabing alam niyang mataas ang inaasahan sa kanya. Kaya kailangang ibigay niya ang kanyang pinakamahusay. Sinabihan siya ng kanyang ate na alagaan ang sarili, sapagkat kahit gaano kataas ang inaasahan ng iba, wala rin itong saysay kung hindi niya ito kayang abutin. Tumango si Jasmine. Kinabukasan, nakipagduwelo siya kay Cashan, na sabik na talunin ang nakababata niyang kapatid. Para maging patas ang laban, may suot na mana restraint vest si Cashan upang pigilan ang lakas ng kanyang core, at ito ay isang hand-to-hand combat. Nang tumunog ang sipol ng tagapagsanay, agad umatake si Cashan. Alam ni Jasmine na mas malakas siya kaysa sa kanyang kapatid na babae. Tinamaan siya sa dibdib at napaatras, may agwat sa karanasan sa pagitan nila. Ngunit hindi ibig sabihin ito na wala siyang laban. Tinangka niyang suntukin si Cashan, at nagulat ito nang tamaan siya. Tinawanan siya nito at tinanong kung yun lang ba ang tanging galaw na pinagsasanayan niya. Alam ni Jasmine na mas malaki at mas malakas ang kanyang kapatid. Ngunit maaari niya itong gamiting kalamangan. Mabilis siyang sumugod, hinayla ang binti nito at pinabagsak. Ngunit nasipa siya sa mukha at nakawala si Cashan. Akala ni Cashan ay aksaya lang ng oras ang laban na ito. Ngunit pinaalalahanan siya ng kanilang ama na hindi pa ito tapos. Sinabi ni Cashan sa kanyang ama na hindi na kayang lumaban ni Jasmine, masyado raw malaki ang agwat sa kanilang antas. Tiningnan siya ni Trodeus at sinabing kung kaya pa niyang tumayo, kaya pa niyang lumaban. Tumayo si Jasmine at inisip kung hindi niya kayang ipagtanggol ang sarili niya laban sa kanya, paano siya makakaligtas sa totoong labanan. Galit na galit si Cashan sa pag-iisip na lahat ng mga anak ng Flamesworth ay masyadong matitigas ang ulo para sa kanilang sariling kapakanan. Agad niyang sinipa si Jasmine, sinubukan naman ni Jasmine harangin ito ngunit natamba siya dahil sa lakas. Pinilit siya ng kanilang ama na ipagpatuloy ito. Natigilan si Cashan dahil napakawalang saysay ng nangyayari. Tiningnan niya si Jasmine, inutusan itong manatiling nakahandusay at sinimulang suntukin ito. Sa huli, galit na binigyan siya ni Jasmine ng isang suntok na may mana. Napaatras ito at tiningnan ang kamay ni Jasmine na tila nagtataka. Habang tumingin siya sa kanyang kamay na may pagtataka, tumingin siya sa kanilang ama na nakangiti. Namangha ang tagapagsanay dahil iyon ay tila panlabas na pagsabog ng mana, at inisip na baka nasa bingit na si Jasmine ng paggising, awakening, dahil dito, natuwa si Jasmine. Maya-maya, nagsiyaas sila ng kanyang ina, na inutusan siyang itigil ang paggalaw-galaw ng katawan. Nabigla siya at nagtataka kung paano nalaman ng kanyang ina. Iniabot nito ang tsarera at tinanong ang tungkol sa kanyang pagsasanay. Dahil abala ito sa trabaho at hindi makadalaw sa mga sesyon ni Jasmine, habang nagbubuhos ng tsaa, masigla niyang ikinwento sa ina na nasa antas 4 na siya ng essential mana crystals.
Tinuturuan din siya ni Matias kung paano mas gamitin ang dalawang kamay gamit ang espada na ikinatuwa ng kanyang ina. Sinabihan siya nito na huwag yuko ng yuko kaya tumuwid siya, ngunit paglagok niya ng tsaa, agad niya itong iniluwa dahil sa sobrang sama ng lasa. Umubo siya at sinabi sa ina na inakala ni Matias na malapit na siyang magising, ngunit sagot ng ina, sinabi na rin yun ni Matias ilang buwan na ang nakalipas. Pinaalalahanan siya ng ina na huwag basta ibahagi ang mga bagay na wala pang resulta, dahil ang pag-asa sa isang bagay na hindi pa tiyak ay maaaring magdulot ng kabiguan. Tinuruan siya ng ina na magtakda ng mataas na pamantayan para sa sarili, ngunit huwag hayaang magbigay ng pagkakataon para pagtawanan siya ng iba. Tinanong siya nito kung naintindihan niya at tumango si Jasmine. Uminom ng tsaa ang kanyang ina habang si Jasmine ay tahimik na nakaupo, napabuntong hininga ang kanyang ina. Binuksan ang takip ng lalagyan ng asukal, at natuwa si Jasmine sa ginawa nito. Tiniyak ng ina niya na hindi siya nag-aalinlangan, na si Jasmine ang magiging pinakamahusay na fire mage na meron ang kanilang pamilya. Ang mga salitang yun mula sa kanyang ina ang nagbigay sa kanya ng tiwala sa sarili, kaya't masayang tinuloy ni Jasmine ang pag-inom ng tsaa. Maya-maya, nakikipaglaban na siya sa kanyang kambal na kapatid. Umiilag siya sa mga atake ng kanyang kapatid. Ngunit nagkomento si Julia na ang pag-iwas lang sa lahat ay hindi siya gagawing mas mahusay na mandirigma. Sinabi ni Laurel kay Julia na huwag masyadong pahirapan si Jasmine, dahil ang pagtakbo lang ang talagang kaya nito. Bumalik si Jasmine at natuwa dahil mas nararamdaman na niya ang mana, malapit na siyang makabuo ng core. Sumugod ang kanyang mga kapatid at sinabi na nakakainis na ang paulit-ulit niyang pagtakbo. Inatake nila siya at gusto nilang lumaban si Jasmine. Muli siyang inatake ngunit napigilan ni Jasmine ang atake, at sinabing hindi niya kasalanan, masyadong predictable lang ang mga galaw nila. Nagulat si Azalea sa sinabi niya, kaya sinubukan siyang sikuhin ni Laurel para matauhan. Sinabihan ni Azalea si Laurel na ayusin ang footwork niya, pero sagot ni Laurel, siya raw ang dapat mag-ayos ng sarili para hindi siya mabagsakan. Tiningnan ni Jasmine ang kanyang espada, at naisip kung nagre-react ba ang mana sa emosyon. Dahil nararamdaman niya ang mana ng kanyang mga kapatid kahit mula sa malayo, pumikit si Jasmine upang damhin ang mana, nilapitan siya ni Laurel at tinanong kung niloloko ba siya nito dahil nagbaba siya ng depensa sa gitna ng laban. Namangha ang trainer kung bakit hindi gumagalaw si Jasmine. Galit na galit si Laurel, masama ng araw na pinilit silang magsanay kasama si Jasmine, tapos ngayon ay tila wala itong respeto sa kanilang mga nakatatandang kapatid. Ngunit nabigla ang instruktor nang maramdaman ang mana core ni Jasmine, inutusan niya si Laurel na lumayo, kaya agad siyang hinailan nito. Bigla na lang may enerhiya na lumitaw sa paligid ng katawan ni Jasmine, nagising na siya, napaatras si Laurel dahil sa lakas nito, at lahat sila ay nagulat, nang inig si Jasmine, na ikinabahala ng kanyang instruktor, kaya't nakiusap ito na tawagan ang kanyang mga magulang. Nagulat ang instruktor. Ngunit agad itong sumigaw upang tawagin ang mga magulang ni Jasmine. Pagdating ng kanyang mga magulang, natuwa sila. Si Jasmine ang pinakabatang Flamesworth na nagising ang kanyang core. Binati nila ito at marahang hinaplos ang ulo niya. Tinanong ng ama ang instruktor kung mayroon pa itong Fire Affinity Elemental Crystals. Tumango si Matias, binili niya ito bago pa dumating. Iniabot niya ang Fire Affinity Crystal kay Jasmine. Lumiwanag ito, na ikinatuwa nila. Ngunit bigla rin itong namatay, na ikinainis ni Trodeus. Tinanong niya kung isa ba itong biro, sa pagdakma niya sa kwelyo ng tagapagsanay, nahulog ang iba pang mga affinity crystals mula sa bag nito. Nag-alala rin si Jasmine, bakit hindi tumutugon sa kanya ang Fire Affinity Crystal, napansin niya ang ibang mga elemental crystals. Galit na galit si Trodeus at tinanong si Matias kung ito na ba ang pinakamahusay na crystals na mabibili ng pera. Sinubukan siyang pakalmehin ni Matias. Galing mismo ang mga ito sa guild at matagal nang ginagamit. Nais ni Lord Trodeus na tawagan ang guild upang ireklamo ang elemental crystal, habang si Jasmine ay patuloy na sinusubukang paandarin ang iba't ibang crystals. Hindi niya mapagana ang kahit isa sa mga fire crystal, inakala niyang sira ang mga ito, gaya ng sinabi ng kanyang ama, at naisip niyang baka ang kanyang core ang may problema. Papunta na sana siya para pulutin ang huling elemental crystal na nahulog mula sa kanyang trainer bag nang naitanong niya sa sarili kung may mali ba sa kanya. Nagulat ang lahat at napatingin kay Jasmine nang biglang lumiwanag ang berdeng elemental crystal at pinuno ng enerhiya ang buong silid. Makalipas ang ilang oras, tahimik na nakaupo si Jasmine sa kanyang silid sa tabi ng bintana.
Malungkot siyang nagbalik tanaw sa sandaling napaliwanag niya ang berdeng kristal. Masaya niyang tinanong ang kanyang mga magulang kung nakita ba nila yun, ang matagumpay niyang pagpapaliwanag ng elemental crystal. Ngunit ikinagulat niya ang naging reaksyon ng mga ito. Inakala ng kanyang ama na isa yung pagkakamali. Tulala si Lord Proteus. Wala kasing wind mage sa pamilya ng Flamesworth. Napaiyak si Jasmine habang inaalala ang malupit na sandaling iyon. Makalipas ang ilang oras, pumunta siya sa dining room kung saan nakatingin sa kanya ang lahat. Punong-puno ng tanong ang mga mata. Hinayla ni Rowan ang upuang nasa tabi niya para maupuan ni Jasmine, at tahimik siyang umupo roon. Tinanong niya kung nasaan ang kinaroroonan ng kanilang mga magulang. Sabi ng panganay nilang kapatid na nasa isang biyahe ang mga ito dahil sa negosyo, at nang dinagdagan pa ito ni Laurel ng komento tungkol sa negosyong naayusin si Jasmine, tiningnan siya ng panganay nilang kapatid. Agad niyang isinara ang kanyang bibig at nangakong hindi na siya magsasalita pa. Doon nagsalita si Cation na mas tama raw kung tawagin yung damage control, dahil wala pang ibang nakakaalam tungkol sa bagong kakayahan ni Jasmine maliban sa pamilya. Sigurado raw siya na sisiguraduhin ng kanilang mga magulang na ganoon yun manatili hanggang sa tuluyang magising ang kakayahan ni Jasmine sa apoy. Ngunit kung hindi ito magising, magiging malupit ang mga kahihinatnan. Makaraan ng ilang sandali, nilalaro ni Jasmine ang kanyang espada habang hinihintay ang kanyang tagapagsanay, pero hindi ito dumating upang turuan siya. Kalaunan, pinuntahan niya ang kanyang mga kapatid at nagtanong kung bakit wala pa rin ang kanilang mga magulang, dahil 5 araw na ang lumipas, at hinanap din niya si Matias. Nagtataka siya kung bakit walang sino man ang makapagsabi sa kanya ng kahit ano tungkol sa kanyang core at sa kanyang paggising. Doon nagkomento si Laurel na tama lang ang timing ng breakdown ni Jasmine, dahil nakabalik na ang kanilang mga magulang at nasa opisina ang kanilang ama. Sinabihan niya si Jasmine na puntahan ang mga ito at alamin kung may balita na. Nagtaka si Jasmine kung galit pa rin sa kanya ang mga ito. Sabi ng kambal na mas mabuting siya na mismo ang humanap ng kasagutan. Pagkaalis ni Jasmine sa silid, sinabi ni Rowan na hindi na sana nila hinayaan si Jasmine na umasa. Sabi naman ni Laurel, kung talagang nag-aalala siya, bakit hindi niya ito pigilan? Sa halip, tahimik lang na ipinagpatuloy ni Rowan ang pagbabasa at inilipat ang pahina ng kanyang libro na ikinagulat ng iba, dahil inakala nilang isa siyang ipokrito. Pagdating ni Jasmine sa silid ng kanyang ama, narinig niya ang pagtatalo ng mga ito tungkol sa kanya. Dahil hindi siya nagpapakita ng anumang ugnay sa fire affinity, iniisip nilang huli na ang lahat, pero gusto pa rin nilang subukan siyang sanayin, at umaasang may matutulong na mage mula sa guild. Sumilip si Jasmine sa loob ng silid at narinig ang kanyang ama na nagsasabing maraming taon at salapi ang inilaan niya sa isang depektibong anak. Sinisi ni Proteus ang kanyang asawa, dahil masyado raw nitong kinupkop si Jasmine at binigyan pa ito ng uniqueness, kung hindi raw dahil doon, naging kagaya sana ito ng iba nilang anak, isang bihasa at karapat-dapat na fire mage. Isinagot ng kanyang ina na kasalanan ni Proteus, dahil itinuring niya agad na si Jasmine ang magiging tagapagmana kahit hindi pa ito nagigising, dahilan kaya't naging target siya ng lahat ng kanilang anak. Sa galit, ibinagsak ni Proteus ang baso ng alak sa mesa at sinabing dapat ay kinaya yun ni Jasmine, dahil hindi tumatanggap ng mahihina ang lahi ng Flamesworth. Sa loob ng maraming henerasyon, sila ang pinakamahusay na mga mandirigma ng Decadent, at hindi niya hahayaang si Jasmine ang unang dudungi sa kanilang pangalan. Buo ang paniniwala niya na kapag nag-manifest si Jasmine ng Dual Elements, magiging isa siya sa pinakamalakas na Flamesworth mage. Ngunit maaari lamang yun, maliban na lang kung hindi niya tunay na anak si Jasmine. Lubos itong ikinagalit ng kanyang asawa, na nagtanong kung paano niya nagawang pagdudahan siya. Paalala ng ina ni Jasmine kung gaano karami na ang isinakripisyo niya para sa kanilang pamilya. Pero hindi pa rin ito naging sapat. Tanong ni Proteus, paano siya maniniwala sa isang coincidence kung saan ang bunso nilang anak ay Wind Mage, matapos ang henerasyon ng Fire Mages? Hindi inakalang matatapos ang legacy ng Flamesworth sa kambal sa lahat ng anak niya. Nanlumo si Lord Proteus. Ipinaliwanag ng kanyang asawa na kailan may hindi niya ito niloko. Pero galit na galit si Proteus, sinigawan siya at pinatahimik. Ayaw na niyang makinig pa sa mga kasinungalingan nito. Sa tindi ng galit, ibinato niya ang baso ng alak sa kanyang asawa, na ikinagulat ni Jasmine. Agad siyang pumasok sa loob upang protektahan ang ina gamit ang kanyang kasanayan. Tumayo siya sa harap nito, at tiningnan siya ng ama niya ng masama, bago siyang umisi at lumabas ng silid. Pagkaalis ng kanyang ama, tiningnan ni Jasmine ang kanyang ina at tinanong kung ayos lang ito,
Ngunit wala ito sa tamang pag-iisip, sabi ng kanyang ina, may 5 siyang halos perpektong anak, kaya hindi siya ang may problema. Ginawa raw niya ang lahat ng tama, tiningnan niya si Jasmine at sinabing hawak na nito ang lahat ng kailangang tagumpay, lahat ay nakuha niya ng madali, kaya't bakit niya ito sinayang, wala ba siyang sasabihin man lang, kahit isang paghingi ng tawad. Sa kabila ng lahat, sinusubukan ni Jasmine na ipaliwanag ang sarili niya, ngunit tumalikod na ang kanyang ina, hindi raw niya kayang tingnan si Jasmine sa ngayon, habang papaalis, pinagtawanan pa niya si Jasmine sa pagiging tinaguriang Flamesworth prodigy. Makaraan ng ilang sandali, nakasalubong ni Pastahan raw itong binigyan siya ng lecture kung paanong nilapastanganan niya ang pangalan ng kanilang pamilya. Napaisip silang dalawa kung naging banayad ba ang paraan ng pagsabi sa kanya, na dapat ay ikahiya ni Jasmine ang sarili niya. Inakala nila na baka sinabi pa nga na si Jasmine ang pinakamalaking kabiguang bago sa kanilang angkan, na napakalaki ng potensyal niya. Ngunit hinayaan lang niya itong masayang, at marahil sinabi ng mga ito ang kung ano-anong ganong klase ng paninisi. Inisip ng magkapatid na baka nabanggit pa sila ng mga magulang nila, na ngayon ay umaasa na lang sa mga tangang kambal upang bumawi. Dahil wala na si Jasmine, sigurado silang sinabi ng mga magulang nila na ito ay isang trahedya at kahihiyan para sa pangalan ng Flamesworth. Alam ng kambal na ganoon na talaga ang mga magulang nila, matagal na silang ganoon. Hindi nila lang ito agad napansin dahil palagi silang pinupuri noon. Ang pagmamahal ng mga magulang nila ay may kondisyon, at maging ang salitang pagmamahal ay tila sobra na para ilarawan yon. Hindi ka karapat-dapat tawaging Flamesworth kung hindi mo kayang bayaran ang halaga nito. Kaya pinayuhan siya ng kambal na harapin na ang katotohanan, mas maaga mas mabuti.